Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mariel R. Bermeo from Bisad Filipino Tubi at ang ating pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa panitikan. So narito ang ating listahan ng ating paksa. Ang una ay ang ano ba ang panitikan, uri ng panitikan, ang impluwensya ng panitikan, kahalagahan ng pag-aaral ng panitikan, at ang pangalawang bahagi ay yung panitikang Pilipino sa iba't ibang panahon. So nariyan yung tatalakayin natin ang panahon ng mga katutubo, panahon ng Kastila, panahon ng propaganda, panahon ng Amerikano at kasalukuyang panahon. So bilang panimula, ano nga ba ang panitikan? So ito ay kahit anong nakasulat na gawa ng tao. So ito ay ginagamit ng mga tao upang magpahayag ng kanilang mga nararamdaman, mga iniisip, mga karanasan at mga hangarin sa pamamagitan ng pagsusulat. So, saan nga ba nagmula yung salitang panitikan? Ito ay tinatawag din na literatura na nagmula naman ito sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay titik. Ang salitang Latin na ito ay yung litera na nangangahulugang titik. Salitang Tagalog naman ito ay panitikan. So, ayon kay Dr. Jose Villa Panganiban, ang panitikan ay nanggaling sa salitang ugat na titik na dinagdagan ng panlapi sa unahang pang at sa hulihan naman ay an. Sa makatuwid, ito ay pinaikling salita na panitikan na dati ay pangtitikan. Sa pagtagal ng panahon, ang konseptong ito ay nabago. Kung noon ay yung mga nasusulat lamang na gawa ng tao ang may tuturing na literatura, subalit ngayon kabilang na nito yung mga nabibigkas na mga akda or yung tinatawag natin na oral literature. Dumako naman tayo sa dalawang uri ng panitikan. Ang dalawang uri ng panitikan ay prosa o tuluyan at ang pangalawa naman ay ang patula. So anong ibig sabihin ba ng prosa o tuluyan? So ito ay uri ng panitikan na naglalaman ng mga pangungusap at mga talata. So sa anyong prosa, ang daloy ng pagkakasulat ng mga ideya ay mas natural at tuloy-tuloy. Wala itong sinusunod na bilang ng bigkas at walang sinusunod na tugmaan sa dulo ng mga salita. Dito mayroong kalayaan ang mga manunulat kung paano ang nais nilang isulat. So nakadepende ang kagandahan at kaayusan nito sa paraan ng manunulat kung paano niya buuin ang mga pagkakasunod-sunod ng mga detalye. So meron po tayong iba't ibang uri ng prosa or tuluyan. Ito yung 12. Una ay maikling kwento, pangalawa ay nobela, pangatlo ay dula, pang-apat ay alamat, panglima ay pabula, anekdoda ang kasunod, balita, talambuhay or biography, sanaysay, mito, parabola at ang panghuli ay talumpati. So, ano ba ang maikling kwento? Kapag sinabi nating maikling kwento, ito ay isang maikling akda na naglalaman ng kakaunting tauhan kumpara sa nobela. Ito ay may iisa lamang na banghay. Ang pagbasa nito ay kayang tapusin ng isang upuan lamang. So, ang halimbawa ng maikling kwento ay yung sinulat ni Efren Abueg, yung Sa Bagong Paraiso. At yung kwento ni Mabuti na isinulat naman ni Genoveva Edrosa Matute. Yan yung mga halimbawa natin ng maikling kwento. Pangalawa naman ay ang nobela. So kapag sinabing nobela, ito ay isang mahalagang salaysay na nahahati sa mga kabanata. Ang pagbabasa nito ay inaabot ng ilang basahan para matapos ang buong istorya. Ito ay naglalaman ng madaming tauhan at maaaring mangyari sa iba't ibang tagpuan. Ang nobela ay maaaring maging fiction or hindi fiction. So ang halimbawa ng mga nobela ay ang mga sulat or gawa ni Liwayway A. Arceo na Canal de Reina at ang pangalawang halimbawa ay yung mga ibang mandaragit na isinulat naman ni Amado V. Hernandez. At ang pangatlo naman ay ang dula. Ang kapag sinabi nating dula, ito ay ang akdang itinatanghal sa tanghalan
Ito ay nahati sa ilang yugto at ang bawat yugto naman ay nahati sa ilang tagpo. Tinatawag na mandudula o dramaturgo ang mga dalubhasa na sumusulat ng script sa isang dula. Halimbawa nito yung plop-click na sa pula at sa puti. Ang pang-apat naman ay ang alamat. So, ito yung kwento tungkol sa pinagmula ng isang bagay. So, ito yung isang halimbawa na aking natatandaan nung ako ay grade 2 pa lamang. So, natatandaan ko yung ang kwento ng alamat ng pinya. So, para sa inyo, ano ba yung mga alamat na narinig ninyo or napanood ninyo na inyong naaalala pa sa ngayon? Meron pa ba? Okay, dumako naman tayo sa pangliba, ang pabula. Ang pabula naman ay isang uri ng panitikan na kung saan ang hayop ang gumaganap bilang tauhan. Ito ay nagbibigay ng magandang aral lalo na sa mga bata. Yung halimbawa na sikat nung tayo na kwento nung tayo'y bata pa, yung kwento ni Kuneho at ni Pagong at saka yung kwento ni Daga at ni Leon. So, kayo ba, meron pa ba kayong mga naalalang kwentong pabula na napag-aralan or narinig or nabasa or napanood? So, marami tayong mga kwentong pabula na ating mga nabasa at napanood nung tayo ay bata pa. So, ang pang-anim naman ito ay yung anekdoda. Kapag sinabing anekdoda, ito ay isang maikling akda na naglalaman ng nakawiwiling pangyayari sa buhay ng tao. Ang layunin nito ay may magbigay ng aral sa mga mambabasa batay sa karanasan ng tauhan ng kwento. Ang halimbawa nito ay yung anekdoda sa buhay ni Rizal at yung anekdoda sa buhay ni Manuel L. Quezon. So alam naman natin na ang buhay ni Rizal ay marami tayong aral na kapupulutan. At ang pampito naman ay balita. Kapag sinabing balita, ito yung mga tala ng mga kaganapan na nagaganap sa lipunan at ating kapaligiran. Ang pangwalo naman ay ang talambuhay or sa Ingles ay biography. Ito ay isang sulatin na tumatalakay sa buhay ng isang tao. Sa aking pagkakaalala, nung kami ay nasa 3rd year high school. So, gumawa din kami ng biography namin. So, ang halimbawa ko din dito ay yung talambuhay ni Jose Rizal. Ang pangsiyam naman ay ang sanaysay. Ito ay isang maikling sulatin na nagpapahayag ng opinyon ng manunulat tungkol sa isang paksa. Halimbawa ng sanaysay ay di yung hawla ng ibon na isinulat ni Bernadette Bico at ang isa pang halimbawa ay anak ka ng ina mo. So, hindi ko nahanap kung sino ang sumulat ng ang sanaysay na ito. Ang pang-10 naman ay ang mito. Kapag sinabing mito, ito ay kwento o salaysay hinggil sa pinagmulan ng sangsinukuban, kalipunan ng iba't ibang paniniwala sa mga Diyos at Diyosa, kwento ng tao at ng mahiwagang nilikha. Halimbawa nito ay yung kwento ng Sirena at ni Santiago at yung puting usa na mito. So alam naman natin na yung mga sirena ay mga mahiwagang nilalang na nakatira sa ilalim ng karagatan. So kasama siya sa mito. At ang panglabing isa ay ang parabola. So ito ay isang maikling kwentong may aral na kaunting hinahango. Kalimitang hinahango mula sa Biblia. Taliwas sa pabula, ang parabola ay walang inilalahok na tauhang hayop, halaman, bagay at puwersa sa kalikasan na pawang kumikilos at nagsasalita gaya ng tao. Isang panaong katulad ng isang bagay ang iba pang bagay. So, ang halimbawa ko dito ay yung kwento ng pulube na hinango sa Biblia. So, kung inyong matatandaan, yung kwento ng isang pulube na humihingi ng limos kay Haring Lazaro ay hindi pinansin ng Haring Lazaro, kundi parang nilipasan lamang siya. At nung namatay yung pulubi ay napunta sa kalangitan at nung namatay naman yung hari ay napunta siya sa impyerno.
So, para sa kabuuan ng kwento, pwede ninyo itong mapanood sa YouTube. So, yun yung kwento ng pulubi. At meron tayong aral na kapupulutan dito. Ang panghuli naman ay ang talumpati. Ito ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. So, layunin nitong humikayat, tumugon, mga tuwiran, magbigay ng kaalaman or impormasyon, at maglahad ng isang paniniwala. Isang uri ito ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksang binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Halimbawa ng talumpati ay yung sa kanyang kadakilaan ay sinulat ni Jose P. Laurel. At ngayon ay natapos na nating talakayin ang 12 uri ng prosa o tuluyan. Ngayon ay dumako naman po tayo sa pangalawang uri ng panitikan, ang patula. So, ang patula ay isang uri ng panitika na may masining na pagpapahayag sa paggawa ng akdang nasa anyong patula. Dapat may isinasaalang-alang na sukat, bilang ng bigkas at mga taludtod, at may malikhaing paraan ng paghahatid ng mga mensahe sa mambabasa. Mayroon tayong mga akdang patula. Ito yung una, tulang pasalaysay. Kapag sinabing tulang pasalaysay, ito yung nagpapahayag ng mahalagang pangyayari sa buhay ng tao. Ito ay maaaring makatotohanan o kathang-isip lamang. Meron tayong 2 uri ng tulang pasalaysay. Ito yung una, epiko. Pangalawa ay balad. Kapag sinabi nating epiko, ito ay istorya tungkol sa kabayanihan. Ito ay nagpapakita ng ugnayan ng tao at ng mga Diyos. Halimbawa nito ay yung Biyag ni Lang-am. So, yung Biyag ni Lang-am ay isang Ilocanong epiko na nagsasalaysay tungkol sa buhay ni Lam-ang, isang bayani na ipinanganak na may kakayahang magsalita at makakita agad pagkasilang. So, ang kwento niya ay puno ng pakikipagsapalaran laban sa mga kaaway at pagmamahalan. Pangalawa naman ay yung balad. Kapag sinabi nating balad, so sa lahat ng mga tulang pasalaysay, ito yung pinakasimple at pinakamaikli. Ito ay tulang pasalaysay na karaniwang inaawit. Halimbawa nito yung Florante at Laura ni Francisco Balagtas. So ang akda ay umiikot sa buhay ni Florante at ang kanyang pag-ibig kay Laura. At ang pagsubok na kanyang dinanas. Ang kwento ay puno ng pag-iibigan at labanan. Ang Florante at Laura ay nakasulat sa anyong paawit kung saan ang bawat saknong ay may 4 na taludtod at 12 pantig bawat linya. Mayroon itong asonansyal na tugma at may paghinto pagkatapos ng ika-6 na pantig. Sunod naman ay ang tulang liriko. Kapag sinabi natin tulang liriko, ito ay uri ng tula na ginawa upang awitin. Sa kabila nito, itinuturing na ding tulang liriko ang isang tulang kapag ito ay nagpapahayag ng nararamdaman at nagpapakita ng emosyon ng isang makata. Meron tayong 6 na uri ng tulang liriko. Una dito ay ang awiting bayan. Kapag sinabi nating awiting bayan, ito ay maikling tula na ginawa upang awitin. Ang tema nito ay karaniwang umiikot sa pagmamahal, desperasyon at kalungkutan, kasiyahan at pag-asa. Halimbawa nito ay ng awiting bayan ay yung kantang Leron-Leron Sinta. So ito ay isang tanyag na awitin na karaniwang kinakanta sa mga pagtitipon. So ang tema nito ay tungkol sa pag-ibig at masayang pakikipaglaban. Isa pang halimbawa ng awiting bayan ay yung Bahay Kubo. So ito ay isang makulay na awitin na naglalarawan ng simpleng pamumuhay ng isang mamamayan na nakatira sa kubo at merong iba't ibang gulay na maaaring itanim, tumatalakay sa iba't ibang gulay na maaaring itanim sa paligid ng bahay. So, para sa mga nakikinig, ngayon, ano ba yung mga awiting bayan na inyong naaalala?
Okay, dumako naman tayo sa pangalawang uri ng tulang liriko, ang soneto. Kapag sinabing soneto, ito ay tula na binubuo ng 14 na taludtod, may tiyak na sukat at tugma. Ang soneto ay mahigpit na istruktura sa pagtugma ng ritmo, kadalasang ginagamit ng lambig pentameter. Ang katawagang soneto ay nagmula sa soneto na nangangahulugang maliit na awitin. Ang halimbawa nito ay yung soneto ni Rizal. Dumako tayo sa pangatlong uri ng tulang liriko, ang elehiya. Ang tulang inaalay si isang yumaong mahal sa buhay, isang tula na nagluluksa o nagpapahayag ng kalungkutan para sa isang namayapang tao. Halimbawa ng elehiya, magbibigay ako ng isang saknong ng tulang elehiya. Pinamagatang ang aking lolo. O aking lolo, ikaw ay nawala ng biglaan. Sa iyong maagang paglisan, ako'y nalulungkot ng lubusan. So, iyan ang isang halimbawa ng isang elehiya. Ngayon ay dumako tayo sa pang-apat na uri ng tulang liriko. Ito yung oda or ode. Ito ay tulang nagpaparangal sa dakilang gawain ng isang tao, bagay o ideya. Halimbawa nito ay yung awiting Bayan Ko ni Jose Corazon de Jesus. So, ang mga linya nito ay ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulalak. So, ito'y kanta ang bayan kong Pilipinas. So, yun. Kung sino nakakaalam ng kanta, yung kantahin nyo na lang habang kayo nakikinig sa akin. So, napakagandang awitin ito na naririnig natin tuwing Independence Day. So, kung saan ang tula ay nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan at ang pagnanais para sa kalayaan mula sa pang-aapi. Sunod naman ay ang panglimang uri na dalit. Kapag sinabing dalit, ito ay isang katutubong anyo ng tula sa panitikang Pilipino. Binubuo ito ng 8 pantig kada taludtod, may 4 na taludtod bawat saknong, at karaniwang may isahang tugmaan. Ang dalit ay madalas na ginagamit upang ipahayag ang mga damdamin, saloobin at karanasan ng mga tao sa isang masining na paraan. So, ang isang halimbawa ng dalit ay yung magbibigay ako ng isang saknong ng tulang dalit. Nag-aaral siyang pilit, ng karangal ay makamit. Buong buhay siyang nagtiis, makapagtapos ang nais. So, iyan ang halimbawa ng dalit. At ang panghuli naman, ang pang-anim na uri ng tulang liriko, ang awit at korido. Ang awit at korido ay akdang pangpanitikan na nasa anyong patula. Ito ay binabasa ng paawit. Sa awit, ang estilo ay mas malumanay at masining, habang ang korido ay mas mabilis ang daloy ng kwento. Halimbawa ng awit ay yung Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Ito ay isang mahabang tula na naglalaman ng mga mensahe laban sa kolonyalismong Kastila. Halimbawa naman ng korido ay yung Ibong Adarna, isang kwento na puno ng kababalaghan tungkol sa isang ibon na may kakayahang pagalingin ang sakit ng hari. Dumako naman tayo sa pangatlong uri ng akdang patula. Ito yung tulang pandulaan. Kapag sinabing tulang pandulaan, ito ay uri ng tula na ginawa upang itanghal. So, ito yung mga tinatanghal sa entablado. Ito yung usong-uso noong unang panahon. Pero hanggang sa ngayon naman ay meron pa rin tayong mga pagtatanghal na ginaganap. Subalit, kumbaga hindi na siya ganun kaano ngayon. Hindi na siya ganun kadalas ngayon. So, una ay komedya, melodrama, trahedya, parsa at sainete. So, yun yung iba't ibang uri ng tulang pandulaan. So, ano ba yung komedya? So,
Ang komedya ay isang dula kung saan ang mga nagsisiganap ay nagsasaad ng kasiyahan o lehitimong pagpapatawa sa bawat salitang namumutawi sa kanyang bibig. Halimbawa nito ay yung Sa Pula at Sa Puti. Pangalawa naman ang melodrama. Ito ay isang dulang labis na nakakaapekto sa emosyon ng manunood. Ito ay isang pamamaraan upang mas maging kaakit-akit ang mga karakter. Karaniwan din itong inilalarawan ang mabuti at masamang aspeto ng mga karakter. Halimbawa, yung Sarin Manok na isinulat ni Patrick C. Fernandez. Pangatlo, ang trahedya. Ito ay isang pinakamatandang uri ng dula. Ang tema ng isang trahedya ay karaniwang tungkol sa pagkasira ng isang dinastiya, pagbagsak ng tao, pagtataksil at pagkamatay. Halimbawa nito yung Kwentong Kahapon, Ngayon, Bukas na isang sarswela. At ang pang-apat yung parsa or sainete or farce sa Ingles. So, ang parsa ay isang kategorya ng komedya na gumagamit ng mga nakakatawang sitwasyon na ang layon lamang ay makapagpatawa ng madla. Halimbawa nito ay yung Karaniwang Tao ni Joey Ayala. At ngayon ay tapos na tayong pahayag yung dalawang uri ng panitikan, yung tuluyan o prosa at yung tula at yung kanyang iba't ibang uri. So ang panitikan ay hindi sa sarili ng iilan tao lamang, yaoy pag-aari ng sinumang may tapat na pagnanasang maghain ng kanyang puso, diwat kaluluwa alang-alang sa ikaluluwalhati ng sangkatauhang kinabibilangan niya. Ngayon ay dumako tayo sa impluwensya ng panitikan. So, ang panitikan ay may dalawang impluwensya sa buhay, kaisipan at ugali ng tao. Una, nagpapaliwanag sa kahulugan at kalinangan at kabihasnan ng lahing pinanggalingan ng panitikan. Pangalawa, dahil sa panitikan ay ang mga tao ay sa sandaigdigan ay nagkakalapit ng mga damdamin at kaisipan. Narito ang mga akdang nagdala na impluwensya sa daigdig. Una, ang banal na kasulatan mula sa Palestina at Gresya. Ito ay naging batayan ng pananampalatayang Kristiyano. Pangalawa, Quran galing sa Arabia. Pinakabibliya ng mga Muslim. Pangatlo, Iliad at Odyssey ni Homer ng Gresya. Kinatutunan ito ng kanilang mitolohiya o palaalamatan. Ang pang-apat, ang Mahabharata ng India na naglalaman ng kasaysayan ng mga dating Indo at ng kanilang pananampalataya. Panglima, Divina Commedia ni Dante Alighieri ng Italia na nag-uulat ng moralidad, pananampalataya at pag-uugali ng mga Italiano. Pang-anim, Aklat ng Mga Patay ng Ehipto na kinapapalooban ng mitolohiya at teolohiya ng mga Ehipsyo. Pangpito, Aklat ng Mga Araw na sinulat ni Confucius na naging batayan ng kalinangan, karunungan at pananampalataya ng mga insek. Pangwalo, ang Canterbury Tales ni Chaucer ng Inglaterra na naglalarawan ng mga pag-uugali ng mga Ingles ng kanilang pananampalataya noong unang panahon. Pang-siyam ay ang El Cid Campeador ng Espanya na nagpapahayag ng katangiang panlahi ng mga Kastila at ng kanilang mga alamat at kasaysayang pambansa noong unang panahon. Ang pang-sampu naman ni Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe ng Estados Unidos na nagbukas ng mga mata ng mga Amerikano sa kaapihan ng mga lahing itim at naging batayan ng simulain ng demokrasya. Ang pang-11, Sanlibot Isang Gabi ng Arabia at Persia na nagsasaad ng mga ugaling pampamahalaan, panlipunan at pangkabuhayan at pangrelihiyon ng mga silanganin.
At panghuli, awit ni Rolando na kinapapalooban ng Roncesvalles at 12 pares ng Pransya na nagsasalaysay ng gintong panahon ng San Kristiyanuhan at ng makulay na kasaysayan ng mga Pranses. So sa ating mga sa mga 12 ating natalakay na panitikang lumaganap sa buong daigdig, kung ating mapapansin ay nakasentro ito sa pananampalataya dahil ito ay kaakibat ng kanilang mga pananakop. Dala-dala nila yung kanilang mga paniniwala na doon sa mga bagong bansa na kanilang sinasakop. So ito ay bahagi ng kanilang pananakop. Kaya ang pananampalataya ay naging bahagi ng ating panitikan at ng ating kasaysayan. Narito naman ang mga mahahalagang tungkulin ng panitikan. Una, binibigyan tayo ng pagkakataong makasalamuha. Ang mga marurunong na kaisipan at diwa ng mga manunulat sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Pangalawa, nagpapabatid ng kalinangang Pilipino ng mga henyo ng ating lahi at mga minanangyaman ng kaisipan. Narito ang mahalagang tungkulin ng panitikan. Una, nagpapakita ng kapintasan, kahinaan o kakulangan at ang kagandahan, kalakasan o kahusayan ng ating panitikan nang ang naturang kapintasan ay maituwid at ang kagandahan ay lalong mapaningning at mapayaman. Itanaas nito ang ating pagpapasyas at panlasa upang makaabot sa kinikilalang matapat at tumapak na buhay. Narito naman ang ikalawang bahagi ng aking pag-uulat at ating tatalakayin dito ang panitikang Pilipino at ang sa iba't ibang panahon. So ang panitikang Pilipino ay sumakop sa mga panahon ng ating mga ninuno hanggang sa panahon natin ngayon. So nagsimula yung panitikan bago pa masakop yung ng imperyo ng mahapahit ang Pilipinas. So meron na tayong mga panitika noon bago pa man tayo sakupin ng iba't ibang lahi. So dumako muna tayo sa panahon ng ating mga katutubo. So ang mga nakalagay ko dito ay summary na lamang subalit nakalagay naman dito yung mga mahahalagang puntos na dapat nating malaman. So akin pa rin tatalakayin kahit na siya ay parang pinaiksing kwento na lamang. So dumako tayo sa mga kwentong bayan. Ito ay isang maikling sanaysay na nagpalipat-lipat sa lilahi sa pamamagitan ng mga bibig. Mitolohiya, katulad ng aking nabanggit kanina, kadalasang pangsa ay tungkol sa mga Diyos at Diyosa at mga espiritu na siyang nagtatakda ng kapalaran ng isang tao. Epiko, nabanggit ko na rin kanina, at nagbigay ako ng halimbawa. So karaniwan sa mga mababanggit ko pala dito hanggang sa dulo na sapagat ito yung mga panitikan na kumbaga ay kasama sa pananakop ng mga iba't ibang panahon. So natalakay ko na kanina at nagbigay na ako ng mga halimbawa. Okay, bilang pagpapatuloy, nandito tayo sa epiko. Ito ay tumatalakay sa kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway. Nagtataglay ng kahiwagaan, kagilas-gilas, kababalaghan at di kapanipaniwalang pangyayari. Karunungang bayan, tinatawag ding kaalamang bayan, sangay ng panitikan, nagiging daan upang maipahayag ang mga kaisipan na nakapaloob sa bawat kultura ng isang katutubo. Kasabihan, ito ay yung panunukso o pagmuna ng isang kilos o gawin ng ibang tao. Palaisipan, ito yung gumigising sa isipan ng mga tao upang lutasin ang isang suliranin. So halimbawa ng palaisipan, ng palaisipan ay di yung halimbawa ay dalawang bolang itim, malayo ang nararating, mga ganun. Kasama siya sa mga bugtong. So talakayin natin yung bulong. Ang bulong ay matandang katawagan sa orasyon na ginagamit bilang pangontra sa kulam, engkanto o masasamang espiritu. At ngayon ay dumako naman tayo sa panahon ng mga Kastila.
Sa panahon ng Kastila, pinalaganap ang panitikang Europeo na nakapaloob sa mga awit, korido, komedya, sinakulo, pasyon at sarswela. So, magpahanggang sa ngayon ay lagana pa rin sa atin yung mga panitikang Europeo. Magpahanggang sa ngayon, tuwing pasyon, tuwing Semana Santa, ginagawa pa rin natin yung sinakulo at saka yung pasyon. So hanggang sa ngayon ay buhay na buhay pa rin yung panitika na ipinamana sa atin or kasama ng pananakop ng mga Kastila. At ito ay bahagi na din ng ating tradisyon sa ngayon. So meron tayong dalawang panahon ng panitikan. Una, panitikang pamaksang pananampalataya at kabutihang asal. At pangalawa naman ay ang panitikang revolusyonaryo at sedisyoso. Kapag sinabi nating panitikang pamaksang pananampalataya at kabutihang asal, ito ay umusbong noong panahon ng kolonyalismo ng Kastila, ika-16 na siglo hanggang ika-19 na siglo. So ang pangunahing layunin nito ay ipahayag ang pananampalataya at mga aral ng simbahang Katolika. Kabilang dito ang mga akdang naglalaman ng mga turo ukol sa moralidad, etika at magandang asal. So halimbawa nito yung pasyon, kung saan isang tula na nagsasalisay sa buhay ni Jesus mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pagkamatay. So hanggang sa ngayon ay ating isinasagawa tuwing Kwaresma or Semana Santa yung pasyon. So yung bawat barangay pa nga ay nagpapagandahan ng kanilang mga kubul. Kung saan sila ay nagpapasyon. Ang pangalawa ay yung panitikang revolusyon at sedisyoso. So ito yung lumitaw noong huling ika-19 na siglo kasabay ng pag-usbong ng nasyonalismo sa Pilipinas. Ito ay naging kasangkapan para sa mga Pilipino upang ipahayag ang kanilang saloobin laban sa kolonyalismong Kastila. Halimbawa nito yung Noli Me Tangere ni Jose Rizal. So ito ay isang nobelang naglalarawan ng katiwalian at pang-aabuso ng mga praile. So ang dalawang panahon na ito ay mahalaga hindi lamang para sa ating kasaysayan ng panitikan, kundi para rin sa kasaysayan ng pag-unlad ng pambansang kamalayan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Sunod naman ay ang tatlong katangian ng panitikan. Una, may sari-saring kaanyuan at pamamaraan gaya ng mga tulang liriko, awit, ng korido, pasyon, duplo, karagatan, komedya, sinakulo, sarswela, talambuhay at mga pagsasaling wika. Ito ay naipaliwanag ko na kanina kumbaga yung iba ay hindi lamang naisama, pero karamihan sa mga ito ay kasama sa aking pinaliwanag kanina. Ang pangalawang katangian naman ng panitikan ay ang paksain ay panrelihiyon. At ang pangatlo, ang lalong nakararami ay huwad, tulad o halaw sa anyo, paksa o tradisyong Kastila. Narito ang mga impluwensya ng Kastila sa panitikang Filipino. Ang alibata na ipinagmamalaki, kauna-unahang abakadang Filipino na nahalinhan ng alfabetong Romano. Pangalawa, ang pagkakaturo ng doktrina Kristiyana na kinasasaligan ng mga gawang makarelihiyon. Pangatlo, ang wikang Kastila na naging wika ng panitika ng panahong yaon. Marami sa mga salitang ito ang naging bahagi ng wikang Filipino. Pang-apat, ang pagkakaroon ng makarelihiyong himig ng mga lathalain ng mga panahong yaon. Ilan sa mga akdang pangrelihiyon ay yung Doktrina Kristiyana. Ito yung kauna-unahang aklat na nalimbag sa Pilipinas noong 1573 sa pamamagitan ng silograpiko. Aklat ni na Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo Nieva. Nakasulat ang aklat sa Tagalog at Kastila, naglalaman ng mga dasal, 10 utos, 7 sakramento, 7 kasalang mortal, pangungumpisal at katesismo. May 87
pahina lamang. Nuestra Señora del Rosario, ikalawang aklat na nalimbag sa Pilipinas, akda ito ni Padre Blanca. San Jose noong 1602, naglalaman ito ng mga talambuhay ng mga santo, nobena at mga taong tanong at sagot sa relihiyon. Barlaan at Josefat, ikatlong aklat na nalimbag sa Pilipinas, akda ito sa Tagalog ni Padre Antonio de Borja, orihinal na nasa wikang Griego. Ipinalagay itong kauna-unahang nobelang nalimbag sa Pilipinas, isinalin sa salitang Ilocano at sa anyong patula ni Padre Agustin Mejia. Dumako naman tayo sa panahon ng Amerikano. Sa panahon naman ng Amerikano ay namayani ang mga akdang romansa. Isang pangkat ng mga gurong Amerikano na mga misyong magturo at magbigay ng bagong sistema ng edukasyon sa mga Filipino. 4 na uri ng tulang nakilala. Una, yung tulang pangkalikasan. Pangalawa, tulang liriko o pandamdamin. Pangatlo, ang tulang pasalaysay. At pang-apat, ang tulang pangdulaan. Narito ang mga katangian ng panitikan. Una, hangaring makamit ang kalayaan. Pangalawa, marubdob na pagmamahal sa bayan. Pangatlo, pagtutol sa kolonyalismo at imperialismo. Narito ang diwang manaig sa panahon. Ito yung nasyonalismo. Pangalawang diwa ay yung kalayaan sa pagpapahayag. Pangatlo, paglawak ng karanasan. At ang panghuli, paghanap at paggamit ng bagong pamamaraan. Narito ang mga impluwensya sa pananakop ng mga Amerikano. Una, pagpapatayo nila ng paaralan. Pangalawa, binago ang sistema ng edukasyon. Pangatlo, pinaunlad ang kalusugan at kalinisan. Pang-apat, ipinagamit ang wikang Ingles. Panglima, pagpapalahok sa mga Pilipino sa pamamalakad ng pamahalaan. Pang-anim, ang kalayaan at pagpapahayag na may hangganan. Narito naman ang panitikang Pilipino sa panahon ng mga Hapon. So namayani sa panahon ng mga Hapon ang dulang Tagalog dahilan sa nagsara ang mga sinihan dahil sa pagkahinto ng paggawa ng mga pelikula. Mga dulang pinatigil. Ito yung Kahapon, Ngayon at Bukas na isinulat ni Aurelio Tolentino. Pangalawa yung Tanikalang Ginto ni Juan Abad. Malaya ni Tomas Remigio. Walang Sugat ni Severino Reyes. Panahon ng Hapon noong 1942 hanggang 1945, ang panahong ito sa kasaysayan ng bansa at ng panitikan ay tinaguri ang gintong panahon ng panitikang Pilipino. Dahil higit na malaya ang mga Pilipino sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino sa mga ito. So ito ay kabaligtaran sa mga dinanas ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng mga kababaihan ng mga panahong yun. So kung kayo ay nanonood sa kabilang istasyon ng TV, sa GMA, yung Pulang Araw. So kung iyong makikita doon yung kung ano yung tunay na naranasan ng mga kababaihan noong panahon ng mga Hapon, sobrang nakakaawa sila. So yun ay isa sa mga teleserye na bagamat hindi ko nasimulan, ay lagi ko nakikita sa aking newsfeed, kaya pinanood ko na din siya at napakaganda. Bawat episode nung Pulang Araw na yun ay talagang tumutusok sa sa damdamin. Dahil alam mo na yung mga pangyayari doon ay tunay na nangyari. So ito yung kabaligtaran ng mga panahong yun. Pagdating sa panitikan, ay tinawag yung gintong panahon ng panitikan. Dahil mas naging malaya ang mga Pilipino sa pagsulat at pagsanib ng kultura, ng ating kaugalian at paniniwalang Pilipino. So mga naiambag ng mga Hapon sa ating panitikan. Ito yung haiku, binubuo ng 3 taludtod na may bilang at ng pantig na 5, 7 at 5. Ang tanaga naman ay binubuo ng 4 na taludtod at may bilang na pantig na 7, 7, 7, 7 sa bawat taludtod. Naipakilala din ang iba't ibang teorya tulad ng feminismo.
Sumibol ng lubos ang panitikan ng bansa dahil sa ipinagbabawal na namumunong Hapon ang paggamit ng wikang Ingles at itinaguyod ang pagpapayaman sa panitikan gamit ang mga katutubong wika ng bansa. Sinunog din ang mga aklat ng mga nasusulat sa Ingles upang masiguradong hindi mababahira ng kanluraning ideya ang pampanitikang nililikha. Tema ng panitikan sa panahon ng Hapon. Una, sumisentro sa buhay sa lalawigan o pagsasaka o pangingisda. Pangalawa, ugali ng mga Hapon na masipag magtrabaho, sumisentro sa pagkamakabayan, pag-ibig at kalikasan. Pananampalataya at sining, ugali ng mga Hapon na pagiging matapat sa kanilang bayan at pagkakaroon ng dangal sa sarili at sa bansa. Narito ang ilan sa mga sikat na manunulat noon at ang kanilang mga akda. Ito sina Jose Maria Hernandez, ang kanyang akda ay Panday Pira. Sunod ay si Francisco Rodrigo, Sa Pula sa Puti. Sunod yung Clodoaldo del Mundo, Bulaga. NVM ni Gonzales, Sino Ba Kayo? Yun ang kaniyang mga akda. So, panitikan sa kasalukuyan mula 1986 hanggang sa ngayon. So, isinilang ang bagong uri ng Filipino, ang mga Pilipinong marunong magmalasakit sa kapwa, kalahi at marunong magmahal sa sariling bansa, sa salita man o sa gawa, at para sa mga mamamayang Pilipino, ito pa lamang ang tunay na bagong republika, ang tunay na bagong republika ng Pilipinas. Panulaan sa kasalukuyan. Ang tula sa kasalukuyan ay naglalaman ng halos walang kakimi ang pagpapahayag ng tunay na damdamin ng mga Makata. Una, ang kanilang mga tuwirang pangnunuligsa sa mga nanunungkulan, may tiwaling gawain. Pangalawa, pagpuri sa mga nakagagawa ng kabutihan. So sa panahon ngayon, ay tunay na tayo ay tuwira na ang panunliligsa natin sa mga nanunungkulan. So kumbaga hindi na tayo natatakot dahil meron na tayong ganap na kalayaan. Subalit minsan yung kalayaan natin ay kumbaga na overuse din natin at hindi natin minsan nagagamit sa tama. So halimbawa, giting ng bayan ni Francisco Rodrigo. Narito ang ilang akala ni Marcos ay pampalagi ang kaniyang mabubulat mapaglalaruan. Ang dating maamo at sunod-sunurang mga matiisin nitong taong bayan. Salamat sa Diyos, ngayon ay gumising. Itong bayang dati waring nahihimbing. Salamat at kayo'y sumiklab ang giting. Nitong bayang dati ay inaalipin. Radyo at telebisyon. Maririnig na sa mga kasalukuyan ang nakapagpapahayag na ng tunay na niloob na walang takot o pangamba ang mga tagapagsalita sa radyo at mga lumalabas sa telebisyon. So marami sa panahong ito ang mga komentarista sa radyo at telebisyon kung saan pawang laman ng bibig ng mga ito ang hayagang pagpuna nila sa mga gawain ng mga nasa pwesto. Pahayagan, magazine at iba pang babasahin. Matapos mawakasan ang batas martial, tila hudyat na rin ito ng pagpapanumbalik sa karapatan ng lahat ng mga Pilipino hinggil sa pamamahayag. Dumami pa ang mga nagsulputang mga pahayagan sa panahong ito. Nariyan yung Enquirer, Manila Bulletin, Manila Times, Philippine Standard. Panitikan sa computer age. Chat, FB, Twitter, blog, IG, Tumblr, YouTube, Jajamon Anli, website, USB, email, download, Wi-Fi, connect, burn, scan, CD. Ito yung mga salitang karaniwan ang ginagamit ngayon sa ating wika at masasabing dulot ng teknolohiya. At dahil parte na ng ating buhay ang teknolohiya, mabilis ang pagbabagong itinudulot nito sa buhay at lipunan. Mabilis din ang pagbabago sa papel na ginagampanan ng impormasyon sa ating trabaho, buhay at pag-iisip. So dito po nagtatapos ang aking pag-uulat. Bilang pangwakas ang kabuuan ng panitikang Pilipino ay hindi lamang isang sining kundi isang
mahalagang bahagi ng ating pagkatao bilang Filipino. Ito ay nagsisilbing boses para ipahayag ang ating kultura, ang ating tradisyon, at yung ating pananaw. So magandang araw po sa inyong lahat. Nawa ay meron kayong natutunan sa aking pag-uulat. Maraming salamat po sa pakikinig.